Ito na yata ang pinaka-komportable at relaxing na motocamping na na-experience ko. Sa video na ito ay magka-camping tayo sa isang napakatahimik na campsite na may napakagandang kailugan. Ngayon ko rin unang masusubukan na matulog sa isang tent. Ano kaya ang pagkakaiba ng camping experience sa paggamit ng tarp tent bilang shelter sa isang modernong tent? Tara at sabay-sabay nating alamin. Ako nga pala si Clyde. Tara at samahan muli ako sa isa na namang relaxing at exciting na motocamping adventure. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong motocamping adventure. At andito tayo ngayon sa Tanay Rizal. At ito yung magiging spot natin para sa camping natin ngayon. Dito tayo magtatayo ng shelter. Isang napakalawak na grassland at nasa likuran natin ay napakagandang ilog. At siya nga pala sa mga ngayon palang nakakapanood sa akin, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Clyde. At ang YouTube channel ko ay Ako Si Clyde. Ang mga panood nyo dito sa ating channel ay more on moto camping adventures, raw campsite, mga private campsite, basta all about camping at pagmumotor at pag-adventure ay nandito yan sa ating channel. So welcome na welcome kayo dito at ayan, sana mag-enjoy kayo sa ating mga adventures, sa mga video na makapanood nyo. So enjoy lang kayo dito at ayan, sana magustuhan nyo. Bago tayo mag-setup ng ating campsite ay medyo magpapahinga lang tayo ng kahit counting minuto lang dahil galing pa tayo ng biyahe.
pakulo lang tayo ng mainit na tubig kasi gagawa tayo ng hot choco. Meron tayo ngayong dalang ito, sterilized milk, tapos ito yung cocoa powder natin. So bago tayo mag dinner ay gawa muna tayo ng ating hot choco. Sakto kasi medyo mahangin yung panahon dito. Ayan. Meron tayong ginawang apoy para sa ating pagpapakulo, pero mamaya may gagamitin tayong ibang panluto bukod dito sa panggatong. Ito ay mga konting kahoy lang na nakita ko dito sa paligid, pero sobrang tuyo niya kaya napakaliab niya. Ayan. O konti lang yan, parang mga ilang piraso lang yan, parang nasa 15 piraso lang na kahoy yan, pero ayan, sobrang lakas ng apoy na nabibigay niya. Sobrang tuyo kasi. Ayan, painit lang tayo ng tubig natin na pang hot chocolate natin. Tapos merienda tayo bago tayo mag setup ng ating tent. Dagdagan pa natin ng kaunting cocoa powder para tumama yung timpla ng gatas. Medyo marami yung gatas eh, nawawala yung pagka chocolate drink nya. Hayaan lang natin siya dito sa tripod natin kasi nga konti lang naman yung ating apoy para hanggang mamaya mainit pa rin siya. Naka-ready na yung ating hot choco, pero bago yan magsiset up muna tayo ng ating shelter. So ang magiging shelter natin ngayon ay itong ating bagong tent. So tayo ay naka-tent ngayon para sa ating camping. So ito yung ating magiging shelter, set up natin. Ito ay bago lamang at kakarating ng last week. So ngayon ko pa lang masusubukan tong ating tent. Wala muna tayong tarp shelter ngayon, subukan muna natin mag tent. So excited ako at sana excited din kayo. Set up na natin. Ayan, nakaset up na tayo ng ating tent at ito yung magiging shelter natin para sa camping natin ngayon. First time nating magte-tent. Wala muna tayong tarp shelter, susubukan muna nating mag-tent at excited ako
Biruin mo, 30 minutes o wala pa 30 minutes, nakapag-set up na ako ng shelter ko. Napaka-convenient ng modern camping compared to bushcraft camping. Pero in comparison naman yan sa sa duration ng activity. Pero yung satisfaction ay mas pa rin ako. Nandun pa rin ako sa pagbubushcraft. Tingnan mo nga kanina, nagsiga tayo at gumawa tayo ng tripod para dun sa ating pakuluan. Talagang hindi ko mawala sa sarili ko yung pagbubushcraft. Although marami na tayong mga modern equipment, pero andun pa rin yung pagbubushcraft talaga natin. Ayan, naka-tent tayo ngayon at sobrang excited ako dito sa tent natin kasi nga sobrang ganda niya. Flip ko lang to. Ayan. So itong tent na to ay nabili ko lang sa online sa Temu shop. So nabili ko lang siya ng mga 1,800 yata. So ito ay 1 person tent, tadpole. So dapang dapa siya. Maganda to for strong wind at stilt camping. So napaka compact at napaka lightweight. So ang ang partitions nito ay dalawa lang. Isang inner na shelter, tapos yung outer shell niya, yung pinaka waterproof niya. Tapos meron siyang 3 pole. Ito yung kinabit natin kanina, 2 main, tapos itong maliit. Ito yung pinaka arc niya sa kanyang pinto. So marami pa tayong malalaman dito sa ating shelter na to, at i-share ko yung may experience ko sa pagtulog sa tent. Although nakapag-tent na rin naman ako dati, pero sa pag-vlog natin, first time natin to. Susubukan natin yung comfort na mabibigay ng ating tent. Ayan. Bago tayo merienda at yung hot chocolate natin ay naghihintay na. So, isasalang muna natin yung ating sinaing para habang hinihintay natin kumulo at maluto yung sinaing, nagme-merienda tayo. Dahil bago yung ating shelter, syempre bago din yung ating lutuan. Dala natin yung ating very reliable na lutuan. Ito ay napakatagal na sa atin at ginagamit ko pa to nung nag-hiking pa tayo, at hanggang ngayon sa nagmo-moto camping tayo, dala-dala ko pa rin to. Nagpahinga lang to nung medyo nag-bushcraft tayo ng matagal. Hindi ko kasi binibitbit to dahil gawa nga nagsisiga tayo. Pero ngayon dala natin siya at kasama yung kanyang canister. Ayan, hindi tayo gagamit ng butane. Alcohol ang gagamitin natin. May laman na to hanggang dito sa max line nya. So 1 liter ang pinakapuno nya. Pag natanggal na natin yung cover, lagay lang natin tong kanyang pump. Dapat tama yung thread dun sa pinaka lead nya para walang leak. Meron naman siyang rubber or yung o-ring nya para talagang selyado yung kanyang bote. Ayan. Tapos dito yung kanyang nozzle. Ito yung kabitan niya para dun sa stove. Kabit lang natin. So ganito yung may itsura niya. Ito yung ating burner. Ayan. Ito naman yung fuel natin. Kapag papaganahin nyo na siya, papump lang natin to para magkaroon ng hangin dito at itulak niya yung alcohol dito sa burner. And habang hinihintay natin maluto yung ating sinaing, mag-hot chocolate muna tayo. Ito yung ating hot chocolate. Nakikita ba? Salin natin dito sa ating mug. Syempre,
Mas magandang paresa niyan ng tinapay. Ito binili natin sa bakery bago tayo pumunta sa campsite. As usual, yan yung tradisyon na natin. So ang binili nating tinapay ay ube donut ba to? Ayan, may palaman sa gitna na ube. Tapos yung kanyang dough ay parang donut. Merienda muna tayo. At itong hot chocolate, napakasarap. Wah, sarap. Woo! Siyempre mas masarap to pag may tinapay. Makulo na. Makulo na yung ate sinaing. Kung sakto. Dahil luto na yung ating sinaing, ngayon naman ay i-prepare na natin yung ating magiging dinner. So ang dinner natin ngayon ay classic. Classic para sa akin kasi ito ay talagang inuulam namin dati. Ito. Sa mga taga Visayas, taga Leyte, alam na alam kung ano to. So sa mga hindi nakakaalam, ito ay udong. Ayan. Ito ang pinaka-spaghetti namin dati sa probinsya. Napakasarap nito. Kulay dilaw siya na parang pasta. Ayan. Ang brand nito ay Sombrero. Hindi ko sure kung merong binibenta dito sa Maynila nito kasi ito ay dala pa ng kapatid ko mula probinsya kasi lumuwas siya dito gawa ng nagkaroon kami ng okasyon. Ayan, udong. Tapos ang hinahalo dito ay itong sardinas. Kahit anong sardinas naman okay lang. Basta red sauce. Mas masarap yung red sauce. Lalagyan lang natin siya ng sibuyas, bawang at luya. Yan, yung luya pampa neutralize lang nung lansa nung sardinas. Solong-solo pala natin yung campsite ngayon, no. Walang ni isang camper, tayo lang talaga. Kaya napakatahimik. Pero may mga caretaker kasi doon na nagkukwentuhan, pero minimal lang naman yung kanilang boses. Okay lang yan. Kaya baka naririnig nyo sila. Nagchichikahan lang sila doon. Mga 3 atang caretaker na nandun. Pakabait nga eh. Inabutan pa ako kanina ng panggatong kasi nakita nila akong nangunguha ng mga maliliit na kahoy doon sa gilid. Nakita ako nung isa. Pagkadating nung isang caretaker, may dibit-bit na isang bugkos na kahoy. Sabi ko naman, hindi ko naman mauubos yan. Kumuha nga lang ako ng 3 piraso para gawin nating itong table natin na lagi natin ginagawa. Kasi sufficient naman yung nakuha kong mga maliliit na panggatong. Hindi naman yun yung source ng panluto natin ngayon dahil meron tayong dalang portable na panluto. Yung ating gasera ba at tawag dyan? Kasi hindi siya butane eh. Alam ko parang gasera at ang tawag dyan. It's either kerosene or di kaya alcohol itong gamit natin. Yun yung nilalagay dito. Pero hindi ko pa na-try yung kerosene. More on alcohol yung nagagamit natin. Pero effective siya. Yun nga lang, sira na kasi itong ating kalan. Yung regulator niya ay hindi na tawag nito. Kumbaga hindi na siya calibrated. Kaya nakapansin nyo kanina napakalakas ng apoy. Hindi ko masyadong mapahinaan. At bigla-bigla na lang humihina at nawawala. Kasi nga yung kanyang mga pihitan ay loose na siguro. Pero functional pa naman siya. Nakakaluto pa naman. Kaya okay lang yan. Yan. Ito na yung bawang. Tapos lagyan lang natin ng luya. Kasi itong luya yung pang pan-neutralize ng lansa nung sardinas. Although hindi naman siya ganun kalangsa, pero para mawala lang yung parang konting langsa niya. Kaya lagyan natin ng luya. Tsaka mabango to kapag ginisa.
So nakita nyo naman kanina, udong ang ating ulam. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa ibang lugar sa Visayas, pero sa amin sa Leyte at sa Samar, udong ang talagang tawag nito. At yung pakete niya nakalagay naman na udong. Tatlong klase kasi ito, merong miswa, merong udong, at sotanghon. Ito yung talagang parang dun lang na nabibili sa amin. Hindi ko alam kung meron dito sa Manila nito kasi hindi pa ako nakakita nito Talagang nagkakaroon lang ako ng chance na makakain ito kapag nauuwi ako ng probinsya o di kaya may umuwi mula doon papunta dito. Kagaya ngayon, umuwi yung kapatid ko at nagdala nito, kaya hindi ko na pinalagpas na baunin sa camping. At speaking nga pala, umuwi yung kapatid ko, share ko na lang din sa inyo kung bakit wala tayong upload last week. Yung buong week kasi na yon ay naging busy tayo at maraming ganap, at nag-celebrate yung father ko ng 60th birthday niya. Kaya lumabas kami ng pamilya, kumpleto kami magkakapatid. Kaya wala tayong naging upload nung nakaraang linggo. Pero natutuwa ako dahil na-experience ko ulit mag-car camping. Sobrang tagal na kasi nung huli tayong nag-car camping. Sa hindi pala nakakaalam at hindi ko subscriber or follower, nung simula pa nung dati nagsimula tayo mag-vlog, tayo ay nagka-car camping dati. Kasama ko yung pamilya ko, si Mrs. at yung dalawa kong anak. Nakakatuwa lang din na bumalik sa pagka-car camping, pero may kasi may parang conflict kasi sa schedule ng mga bata at ni Mrs. Kaya ginive up ko yung pagka-car camping, kasi hindi lang yung schedule natin yung inaalala natin, kasi syempre kasama naman natin yung pamilya natin. Kailangan din natin i-consider yung schedule nila, lalo na ngayon nag-aaral na yung dalawa kong chikiting at si Mrs. nagtatrabaho. Kaya parang hindi ako nagkakaroon ng consistency sa pag-upload ng car camping videos natin. Kaya ginive up ko siya at nag-solo na lang muna ako, para at least kahit papano masunod-sunod ko yung pag-upload ng video. Pero nakakamiss lang talagang mag-car camping, at nabulatlat ko ulit yung mga kagamitan ko nung nasa Batangas kami. Doon kasi kami pumesto sa Batangas, doon kami nag-camping ng pamilya ko. Kaya nga napapaisip ako na baka pwedeng sumundot-sundot tayo ng car camping na video, no? Okay lang ba sa inyo yun kung maglalabas tayo ng ganun? Para may maiba lang. Kasi namimiss ko na rin At saka sayang kasi yung mga gamit na parang naipundar ko na rin para sa pagka-car camping. Although hindi naman siya nasisira o hindi naman siya na i-stock, kasi nga minsan-minsan nagagamit natin, pero hindi ko na nagagawan ng vlog yung mga ganong activity natin. So sana magkaroon ako ng chance na maibalik yon kung papayagan tayo ng pagkakataon, at kung tatangkilikin nyo, sana ay ayun, makabalik tayo sa ganun. Kasi kahit paminsan-minsan lang, nakakamiss din kasi, at yun lang yung pagkakataon na nailalabas ko yung pamilya ko, yung lalo na yung dalawang anak ko na talagang napakahilig sa pagka-camping. Kaya ang ginawa ko na lang nung medyo wala na masyadong car camping na activities kaming nangyayari, ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng maliliit na tent, tig-isa sila, para at least kahit nasa bahay man lang nakakapag-camping sila, na-experience sila yung mag-camping. So sana may balik natin yon, pero one at a time lang muna. Gusto ko muna mag-focus dito sa ating itong craft natin na ginagawa, na pinapanood nyo, kasi alam ko naman na ito yung gusto nyo, at gusto ko rin lang ibigay yung magandang content na magugustuhan nyo. At the same time, ito rin naman yung hilig ko. Kumbaga, sa ngayon, ito lang muna yung ating boundaries. Pero hindi ko sinasarado yung pinto para sa ibang exploration ng ating paggawa ng content. So, darating din tayo sa mga ganong bagay. At sana ay nandyan pa rin kayo at suportahan ako sa
mga mangyayaring mga changes kung meron man, sana ay masuportahan nyo pa rin ako, at alam ko naman na solid kayo yung mga nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat sa inyo, kasi yung pagpupursigi ko ay iba compared sa pagpupursigi ko dati. Kasi ngayon ay alam ko na merong mga kagaya nyo na nag-aabang at naghahanap ng mga camping video natin. So talagang ginagawa ko yung lahat, yung best ko para maisingit itong paggagawa ng content. Kaya nga nasabi ko nung nakaraang vlog natin, na explain ko sa vlog na yon na tayo ay may day job, at talagang kinocompress natin yung oras natin para may share ko sa inyo yung mga ganitong video. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Pero balang araw, malay natin, dumating yung pagkakataon na dito na lang talaga tayo nakafocus. So sana ay dumating yon, at sobrang pasasalamat ko sa inyo kapag dumating yung panahon na yun. Sana ay huwag kayong bumitaw, at nandito lang naman ako para magbigay ng relaxation sa inyo o inspiration ba, o may mga taong na-inspired sa mga ginagawa ko. Ayan, alam ko meron naman. Sana ay andyan kayo lagi. Maraming salamat. Hindi ako maiyak dun sa sibuyas. Hindi, joke lang. Malayo naman kasi. Para sana akma dun sa pag-deliver ng speech. Hindi, joke lang. Tapusin ko muna ang pagluluto natin, at anong oras na para makapag-dinner tayo. Mabilis nga yung pag-setup natin ng tent. Tatagalan naman tayo dito sa pagluluto. Baliwala rin lang. Yan o, tent. Less than 30 minutes, may shelter na kagad tayo. Actually, wala pang 20 minutos pag-setup na tayo. Pero syempre, hindi mawawala yung pagbubush ka. Nasa atin na yan Ayan. Pero sa ngayon, tent muna tayo. Naubusan tayo ng gas, kaya kailangan natin magsiga para maluto tong ulam natin. Buti na lang ay meron tayong mga kahoy dito, at naka-ready yung ating lutuan. Ayan, meron pa naman tayong saling, so madali lang tayo makakapagpa-apoy kagaya kanina. Ito yung sinasabi ko na although meron na tayong mga modern na kagamitan, kailangan pa rin natin maging prepared para sa mga ganitong senaryo. Kagaya ngayon, hindi natin na-expect na sobrang bilis pa lang maubos nung alcohol na pangluto. Kaya kailangan natin mag-improvise at magsiga.
Kung hindi natin alam paano magsiga at wala tayong panggatong, eh wala na, game over na. Kaya yung sinasabi ko na yung pagbo-bushcraft natin eh may sense din yan at may purpose yan kung bakit natin sinasanay yung sarili natin at bakit tayo tumutuklas ng mga skills na kagaya sa mga ganito. Kasi nga magiging useful din to pagdating ng araw. Hindi man natin masabi kung kailan, basta dapat lagi lang tayong ready sa mga ganitong senaryo. Tutuin lang natin itong ating ulam. Malapit na rin naman to, nalagay ko na yung udong at konting init na lang to. Ayan, luto na yung ating ginisang sardinas na may udong. Medyo nagka-problema pa sa huling part ng pagluluto. Ubusan tayo ng alcohol na panluto. Kaya balik tayo dito sa ating panggatong. Bago tayo kumain, gusto ko lang magpasalamat sa Tara Camp PH, isang group sa Facebook na nagsi-share ng mga iba't ibang tips at mga destinations sa pagmomoto camping. Nagkakaroon nga pala sila ng event this coming February 22-23 dito sa Tanay Rizal. Attend dito yung mga iba't ibang mga content creator na member ng Tara Camp PH. So baka nandun din tayo. So hopefully ma-clear yung schedule natin sa trabaho at maka-attend tayo sa event na to, kasi para ma-meet na rin natin yung mga iba't ibang members ng group page na to. Kasi nakikita ko sa mga vlog nila na napakasaya nung mga gatherings na nangyayari kapag marami silang nagkikita-kita. So sana ma-experience din natin yun. Hopefully maka-attend tayo sa event na to. So ayan, kung gusto yung umattend sa event nila ay andyan naman yung detalye sa flash ko sa screen. So browse nyo na lang o di kaya message nyo na lang sila directly. Ayan, kita-kita tayo doon kung sakaling matuloy man ako. At ayan, masaya yung event na yan for sure. So kain na tayo at anong oras na rin. Ito yung ating rice. Medyo marami pero kaya kong ubusin yan kasi gutom na ako. At pakita ko lang sa inyo yung ating ulam. Ayan. Ayan. Udong. Oh, medyo natapon pa. Ayan, ginisang, di ko alam kung makikita niyo. Basta yan. Ayan, kita naman. Ginisang sardinas na may udong. Medyo may sabaw siya. Ganyan talaga yung pagkaluto niyan. Para siyang spaghetti nga kanina na masabaw. Ito yung spaghetti namin sa probinsya. Udong. Ayan, kain tayo. Masarap to, kala nyo. Sa mga nakakaalam at nakatikim na dito, alam kong mag-a-agree kayo sa akin na masarap to. Lalo na kapag maulan-ulan yung panahon, napakalamig. Nako, ang sarap mag-ulam nito. Ayan na, simulan na natin ang ating dinner. Ganyan yung itsura niya. Ayan, kulay dilaw siya na pasta. Masarap to, promise. Yung mga relatives ko nga sa ibang bansa, yung mga nasa US na mga tita ko, ay gustong-gustong nagre-request na padalan sila ng ganito. O di kaya kapag lumuluwas o umuwi sila dito sa Pilipinas, nagdadala sila ng napakaraming ganito sa kanila sa US. Kasi talagang paborito namin tong mga taga Visayas, lalo na sa Leyte, Samar. Sarap. Para akong nag time travel sa kabataan unang panahon. At para na akong nakapag travel pabalik sa aking probinsya. Sarap. Thank you, Kara, sa kapatid kong babae. Sa kasi may dala nito eh. Sarap. Solid.
mansanas. Siyempre, ang ating mahiwagang kutsilyo. Sa mga nakakamiss nga pala ng mga raw camping natin, ngayong February ay magkakaroon tayo ng mga raw camping na uploads kasi nag-file tayo ng leave at meron tayong mahaba-habang off. Doon tayo babanat ng mga raw camping natin, mga adventures sa moto camping na maghanap tayo ng raw spot. So yun ay tuloy-tuloy na moto camping yun. So bali ang mangyayari doon ay kagaya nung banat namin ni Direct Gino doon sa Ilocos. So magkakahiwalay na upload pero dire-diretsong biyahe yun. Nandito na tayo sa loob ng tent. Maluwag pa pala. Yung mga gamit ko nandito sa may bandang paanan ko. Pero ang position talaga ng tent na to ay dapat yung head part mo ay nandito. Kasi ito yung pinaka maluwang na part. Tapos nandito yung lagayan ng mga gamit. Pero dahil yung slope ng lupa o nung grounds ay papunta doon, so dito yung magiging ulo natin. Pahinga muna tayo at magkita-kita tayo bukas. Good night. Ay, sarap matulog sa tent. Ay. Morning sa inyo. Time check 6 AM na. Dalawang beses tayo nagising kanina. Isang 4 AM tapos 5 AM. Pero matulog muna ulit tayo kasi nga napakaginaw at sobrang dilim naman din sa labas eh. Wala tayong masyadong makikita dahil lobat na yung dalawa nating ilaw kaya hindi na muna ako nag-video. Ngayon ay mag-prepare tayo ng breakfast natin. Siguro painitin lang natin yung ating hot chocolate tapos lagyan natin ng kape. Tapos may tinapay pa naman ako dito. Baka yun na yung almusalin natin. Kasi kailangan na natin mag-pack up at diretso pasok tayo ngayon. Ay, nakaginaw. Pero sarap pala mag-tent. Satisfied ako dito sa tent natin. Talagang sarap ng tulog ko kagabi. Iba talaga yung shelter na tent. Talagang hindi ka maangamba na biglang umulan. Yung mga gamit mo eh safe. Mukhang mapadalas yung paggamit natin ng tent. Prepare tayo ng ating breakfast para makauwi na rin.
Ganda ng sikat ng araw. Ayun yung breakfast natin. Ayun yung tinapay. Tapos ito yung hot chocolate natin. So bago tayo mag breakfast, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating bagong tent. Ayan, ito siya. Kulay army green yung kanyang outer layer. Tapos black naman yung pinaka inner nya. Tadpole yung style ng tent na to. At meron siyang tatlong ventilation. Meron siya dito, dun sa kabila, at dun naman sa dulo. Tapos may nakaabang na siya na mga guideline para kung gusto yung itali yung tent kapag sobrang hangin, eh pwede. Check naman natin yung loob niya. Ito yung pinaka main area ng tent. Ayan, dito yung mga gamit natin sa gilid. Tapos doon may dalawang pocket. Ayun. Tapos meron siyang isang sabitan dito ng ilaw. At nga pala dito sa labas niya, meron siyang parang compartment para sa mga gamit mo pag matutulog ka na, gaya ng lutuan. Pwede mo siyang ilagay dito. Kasi kasakop siya ng fly tarp mo. So mapoproteksyonan siya sa ulan kapag sinarado mo tong outer layer. Ayan tayo. Last piece na to. Yung tatlo kanina, naubos na natin. Ang sarap. Ito yung gusto kong gawin sa mga sa tinapay na binabaon natin. Pagka umaga kasi, pagka wala tayong pancake or gusto natin tinapay yung ating breakfast, ang ginagawa ko, tino-toast ko siya para kahit na hindi fresh yung ating tinapay, eh mainit siya. Ano, mas masarap pag toasted. Mas lagyan nyo ng palaman kung anong gusto nyo palaman, pero the best talaga pag toasted yung bread. Tapos with matching cocoa powder, chocolate drink na may coffee. Ay, sarap. Panalo. Tumutulo-tulo pa yung syrup. Bigyan natin. Sabi ko hindi ako maliligo, pero sino ba naman makakatanggi dito sa ilog na to? Di bale, kahit ilang minuto lang. Update nga pala doon sa gagawin nating raffle sa February. So marami na ang kasali at marami nang nakasunod doon sa mechanics. Sa mga gusto pang humabol, panoorin nyo lang yung vlog na to. Ayan, nandyan sa screen. At nandyan yung mechanics. So hopefully ay makasali kayo. At ipopost ko yung mga official na kasali o yung mga qualified doon sa raffle. Siguro sa next upload natin o sa next vlog natin. So abangan nyo yun.
Ang magiging raffle natin is either 2nd or 3rd week ng February. Tapos ang cut-off kasi ng entry is until last day ng January. It's a one-way ticket on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of the never-ending page. It's like looking at your scars to remind you. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa panibago na namang camping adventure. At hanggang dito na lang yung video natin. So kung nagustuhan mo to, pasuyo na lang, paki-like at pa-subscribe na rin ng aking munting channel. At kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating moto camping adventure. Marami pang ganitong mga mangyayaring ganap. So abangan nyo sa February, magro-rock camping naman tayo. So ito nga palang campsite na to ay Luklukan. Ito ay located dito sa Tanay Rizal at napakaganda. So kung gusto niyo bumisita dito, mag-inquire lang kayo sa kanilang Facebook page. At talaga namang napakaganda at napakaluwag ng campsite na to. Tapos meron pa kayong maliliguan na ilog dito. Ayan, maraming salamat at kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video.